Hello guys, dito ako ngayon sa Foothills Medical Center kasi nagpunta kami dito kasi si Richard na emergency siya dahil masakit yung kanyang left leg. Kagabi pa yun nag-start. Sobrang sakit, yung parang severe cramps. So, hindi siya makatayo, hindi siya makagalaw at di rin siya nakatulog kagabi kasi sobrang sakit talaga. So yan, nag-shower siya, binaba niya sa mainit na tubig, nilagyan niya ng cold compress. Yan. Pero hindi nawawala yung sakit. Kaya buti na lang today, meron siyang doctor's appointment. So nagpunta kami sa doctor's appointment niya in the morning dito sa Calgary. Tapos ang sabi ng doktor, kailangan nang magpunta kami ng emergency. So kasi nga parang sa tingin niya parang merong blood clot daw parang. Pero hindi siya sure. Kaya sabi baka ipa-scan dito sa emergency, CT scan o ipa-x-ray dito sa emergency. So yun nga, andito kami kanina around 11 a.m. at ang daming tao sa emergency, sobrang busy siya. So si Richard, natawag siya dun sa loob, sa waiting room sa loob ng emergency around, almost 2 o'clock. Yan. Pero after nun, naging mabilis naman, natingnan kagad siya ng doktor, tapos na x-ray na siya ngayon, tapos na siya, na ultrasound na rin. Tapos yung last na usap namin, ang sabi, ipapa CT scan or MRI yata, kasi parang may nakita na parang swollen daw yung sa leg niya. So, titingnan natin kung ano yung magiging resulta. Andun pa rin siya sa loob, nag-aantay pa rin ako dito sa labas. Kasi nung na-emergency ako dito, yung sa loob ng, mismong emergency na yung sa loob ng loob, walang space para dun sa mga extra companion. Yung pasyente lang ina-allow nila doon. Kaya hindi na ako sumama doon kasi bawal na. So, I'm not sure kung anong update ngayon. May message ko siya ngayon kung ano na nangyayari sa kanya doon. Kung tapos na ba siya magpa-CT scan or MRI. So, update ko kayo guys. Ngayon ko lang nakita yung asawa ko na talagang umiiyak sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Yung talagang may luha talaga. Na talagang alam mo na sobrang in pain siya. Yung matay niya talagang tululuha talaga siya. Nakakaawa. Hindi wala ka naman magagawa kasi kahit nagtitake siya ng Tylenol, walang epekto. Kaya I don't know kung anong ibibigay sa kanya ng doktor para ma-lessen yung pain. So yun, sana maging okay na wala masyadong serious yung makikita sa kanyang MRI or CT scan na gagawin sa kanya. Sana okay lang. Yun. Praying na maging okay yung resulta. 6 hours. So I'm here inside. Nandito na ako. Kasama ko na si Richard. Nagulat ako kasi ito sobrang swollen na. Masakit. Masakit? Pag pinipisil. Kanina wala to. Wow. Wala siya. Ayan. Yung kanina wala yun. Grabe. Magana. Ito na yung ni Richard. Namamaga. Tignan nyo to. Kanina wala yan. Ngayon magang-maga. Compared sa isa niyang ni. Ayan. Baba mo nga ito, baba mo. See the difference. Ang laki oh. Ang laki dito. May blood daw. May blood to. Pero weird daw kasi parang wala naman siyang injury. Walang tumama. Tapos basta bigla na lang nagkaganyan. It's almost 8 o'clock at night. We're still here. So we're still waiting kung anong gagawin kay Richard. In-x-ray siya ulit. Namamaga pa rin yung linya. So, gusto siyang bigyan ng gamot ng anti-inflammatory o kaya yung parang pain reliever. Pero, ayaw ni Richard yung matapang kasi hindi siya makapag-drive pa uwi. So, binigay sa kanya yung hydromorphone. Baka hindi siya makapag-drive kasi may hilo siya. So, yun. Kinakausap ng doktor kung anong klaseng pain reliever may bigay kay Richard. So, we're not sure kung anong oras kami pa uuwiin. Ayan. Ayan, Rich. Say hi, Rich. Say hi to the vlog. Say
Say to the vlog. Sabi ko nga, babes, first time kitang nakitang lumuluha. Meron akong video na umiiyak siya. Talagang may luha. Ang katawa. First time. First time. I'll show you. It's cold water. Cold water. So yan, nakakuha si Richard ng food. Hospital food. Show them. What's that? Tea. Tea? Oh no, you have to make tea. You have to microwave them. No, I don't know. And then, Check this out. salmon. It looks healthy. Yeah, dapat. Hospital food, right? Yan. Oh, eat. Is it good? Sarap ba? Sarap? Ako yung tagabantay naman ang kakain. Try natin yung hospital food. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng hospital food. There, salmon. Ang lamig. Malamig. Not warm. 10 o'clock at night. Lapit na kami umuwi. Nagpalit na si Rich. Yung tulala. Natulala na. Hindi talaga nila alam kung bakit namamaga. So, sabi nila baka hematoma. Pero, binigyan siya ng referral for MRI. Right? Tapos, bibigyan na lang siya ng pain reliever pag uwi ng bahay. Kasi, ngayon nag-take siya ng pain reliever. So, medyo okay yung pakaramdam niya. Pero, si Richard natatakot siya pag uwi ng bahay kapag di na umepekto yung pain reliever. Baka sumubrang sakit na ulit. Kaya bibigyan siya ng pain reliever pag uwi ng bahay. Wala pa rin kaming tulog. Panap-nap lang ng konti. Kaya pagod na pagod ako ngayon. Good morning guys. Ayan. Update lang tayo dito kay Richard kung ano yung nangyari sa kanyang leg. Left leg. So kanina maaga kaming nag-pick up ng grocery. First time yung lumabas after how many days? Monday kami nagpunta ng emergency. Saturday na ngayon. So after 5 days, ngayon lang ulit kami nakalabas. Pero hirap na hirap pa rin siya. Masakit pa rin yung paa niya. Ay, yung binti niya. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng binti niya after 5 days ng pagpunta namin sa emergency. So everyday, pinipicturean ko siya para makita ko ano yung mga pagbabago. Kung lumalaki ba yung pagkamaga niya or nagiging okay na siya. Pero since Monday hanggang ngayon, namamaga pa rin siya. At saka, nag-bruise na siya. Ito na. So, ito yung may malaking maga dito. Kung natatandaan niyo yung pinakita ko noon sa ospital. Kulay purple na siya ngayon. Nag-start siya after 3 days, babe. No, 2. Yesterday? Ha? Kailan siya nag-start? Mag-purple. No, mag-purple. I don't know, 3-4 days. 3 to... No, I 3-4 think days. 3 days ago, nag-purple na. Konti lang, pero paunti-unti siya nagiging purple na. Ngayon, sobrang purple na siya. Ayan. Maga pa rin siya kasi hindi mo pa rin nakikita yung kneecap niya. Compare dito, ayan. May kita mo yung buto. Ito wala. Maga pa rin. Tapos, ayan yung yung bruising. Ayan. Diba? Purple na siya. So, yan lang. Dinidocument ko lang kung ano yung mga pagbabago dun sa niya. Para may pakita sa doktor. Yun nga, merong follow-up appointment si Richard sa, kailan? Tuesday. Sa orthopedic. Sa ospital. Tapos sa next Saturday, meron siyang MRI. Para makita kung bakit talaga kasi wala siyang walang injury eh. Hindi siya tinamaan, hindi siya, hindi nadulas,
walang tumama, walang ano, basta bigla na lang sumakit, parang nagka-cramp siya, severe cramps, tapos namaga, biglang namaga, tapos ngayon nag-bruise na. Kaya even yung mga doctors, hindi nila alam kung bakit nagkaganon. So, kasi nakita lang nila yung blood nga. Parang may blood clot. Sabi nila hematoma, ganyan. Pero, wala ding damage naman yung mga ano niya eh. Sa nerves niya, nothing, right? Basta walang damage. Pero, ano pa rin, i-MRI pa rin. Buti nga, ano, naka-schedule siya ng MRI. Kasi pag sa ospital, sila yung nag-refer sa'yo, mas mabilis. Pero kung ikaw mag-schedule ng sarili mong MRI, aabutin ka ng buwan, ganyan, months pa. 1 month or even more. Para makapagpa-schedule ng MRI. So, masakit pa rin. Right? Masakit ngayon. So, masakit siya ngayon. Nagtitake pa rin siya ng painkiller. Pero sabi ko, hinahinay lang doon. Kasi ano yung malakas yun eh. Kaya minsan, ilang beses ka nagtitake sa isang araw? Take up Twice? to 4 hours, but we'll try to take it longer. Na minsan one day, once a day, ganun. Yeah, O the twice a pain's day. Depende sa pain. If the pain's not tolerable. Yeah. Yun. Pero ano, yun nga, katulad niya ngayon lumabas kami. Hirap siyang maglakad. Hirap siyang ipasok yung paa niya dun sa pag magdadrive. Kailangan ko siyang tulungan. Pati magbihis. First time. Ha? Pati magbihis, kailangan kong tulungan. Tapos kanina, pinagpapagas niya ako. Sabi ko, ayoko, di ako marunong maggas kasi hindi siya makalabas sa kotse kasi nga masakit. Ayun, pinilit niya akong ako magpagas. Hindi ako marunong mag-open nung, ang tawag dun? Yung lalagyan na ng gasolina. Gas cap? Hindi ako marunong. Natatakot ako baka ma-spill ko. Napapagalitan ako dun sa gasoline station. Pero yun, nagawa ko naman siya. So, kahit medyo kinakabahan. Hirap talaga pag hindi nagdadrive eh. Kaya ayan, hindi, siya pa rin nagdadrive. Ewan ko, hindi talaga ako matututo mag-drive. So, sobrang takot ako. Nervyosa kasi ako eh. Kaya hindi na ako matututo. Ayun lang guys, update lang yon. So, hopefully, maging okay na siya. Hindi siya nakapasok ng 1 week. Tapos, for sure, mas mahaba pa to hindi makakapasok dahil hindi naman basta-basta gagaling to. Kasi, basta hopefully na siya, the next few days gumaling na. Rich, yun lang, update lang guys.